enjoy. Let me know you got the feeling. Jump up and Dugo ang sahig, damit at tsinelas sa mga bakas na dinatna ng GMA News sa bahay na ito sa number 19 Industria Extension, Barangay Kapasigan, Pasig City. Pasado alas 11 kagabi nang gulantangin ng mga taga rito ng isang malakas na pagsabog. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang kisame, bubungan at mga bintana, pati na nga ang dingding ng bahay tadtad ng shrapnel. Natagpuan din dito ang 2 bala ng kalibre 45. Namatay naman habang ginagamot sa ospital ang 28 anyos na si Archibald Comsti sa tindi ng tinamong pinsala. Sugatan din ang 2 pa niyang kasamahan. Sa hita po, tsaka rin sa may pinakang-ari po niya, tsaka sa tiyan. Tsaka yung 2 po niyang kamay putulo. Sa pao ng investigasyon ng Pasig PNP, ikinabit ang improvised explosive sa isang cellphone. Lasing daw ang mga biktima at yung namatay na si Comsti ang mismong may hawak sa cellphone nang ito'y sumabog. Mayroon siyang napindot, then it suddenly explode. Yun na. So, it appears na pinaglalaroan ng kwan. Yung mga biktima, sila din mismo ang naglalaro. No? Nadiskubre rin ng pulisya na may standing warrant of arrest si Comsti dahil sa kasong murder noong 2008 at matagal nang nagtatago. Kaya hinala ng mga investigador, maaring si Comsti mismo ang may gawa sa IED bilang pangsanggalang sa mga otoridad na maaring umaresto sa kanya. Iniimbestigahan naman ng iba pang kasamahan ni Comsti kung kasangkot ito sa krimen. Yung isa, hindi na nagpa-confine sa ospital. Ngayon, hinahanap natin para to shed light on the incident. Nagtataka kami bakit nagtatago siya ngayon. So, titingnan natin kung mayroon din siyang standing warrant of arrest. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa unang balita, Dante Perelio, reporting. Isang lalaki sugatan matapos barilin sa paa ang mga hinihinalang carnapper sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Batay sa inisyal na investigasyon, nilapitan daw ng mga suspect ang biktima para hingi na susi na sasakyan. Pero tumanggi ang biktima na ayaw magpakilala na ibigay ang susi, kaya siya binaril ng mga suspect. Agad naman nakahingi ng tulong ang biktima sa isang nakahimpil na police mobile, pero kasamang tinangay ng mga suspect ang kanya mag-ina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, inihatid pa ng mga suspect ang mag-ina sa ospital kung saan isinugod ang kanilang padre de pamilya. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng mga otoridad hinggil sa naturang kaso. Mahigit 1 milyong residente sa Spain nagprotesta para sa isinusulong na regional autonomy ng Catalonia. Nagtipon-tipon ang mga realista sa Catalonia. Isa po ang Catalonia sa 17 rehiyon sa Spain. Gusto ng mga residente na magkaroon ang Catalonia ng mas malawak na regional autonomy. May ilan namang gustong maging malaya ang Catalonia at maging hiwalay na estado sa Spain. Pareho yang hindi pinayagan ng kataas-taasang hukuman at sinabing ang bansa lamang ng Espanya ang inang bayan ng lahat ng rehiyon. Makalipas ang 6 na taon sa kalawakan, German satellite na Rosetta, nakalapit na po sa asteroid na Lutetia. Mula sa outer space, pinadala ng satellite ang mga nakuha nitong litrato ng asteroid. Umaasa ang mga scientists na makatutulong ang ipinadalang impormasyon ng Rosetta sa pinagmula ng mga comet, asteroid at ang buong solar system. Ang Lutetia ang pinakamalaking asteroid na narating ng isang satellite. Umalis ang satellite Rosetta sa Earth noong 2004 at inaasahang matatapos ang misyon nito sa 2014. Country singer Carrie Underwood nakipag-exchange of vows with her hockey player love, Mike Fisher. Ayon sa website na justjared.com, nitong Sabado ikinasal ang dalawa sa Greensburg, Georgia. Dinaluhan ito ng 250 family members and friends. Pero ang simpleng kasal ng dalawa may Pinoy touch dahil ang kanyang gown at damit ng kanyang bridesmaids ay designed by Filipina fashion designer Monique Luye lang naman. Nakatakdang mag-honeymoon ng newlyweds sa Tahiti at Bora Bora. Samantala, dating child star na si G. Romano inaming nagkaroon ng mga problema noong nawala siya sa showbiz. Kabilang na po rito ang pagkakaroon niya ng bisyo sa beer at sigarilyo. Pero paglilinaw niya sa kanyang interview sa Showbiz Central kahapon, hindi naman daw siya nalulong ng todo sa bisyo. Pero ang maituturing niyang malaking revelasyon ni Giro ay ang pagkakaroon niya ng anak.
2 years old na ngayon ang kanyang baby girl, pero hiwalay na raw sila ng ina nito. Sa ngayon ay nasa poder ng tito ni Jiro ang kanyang anak, pero tumutulong naman daw siya sa pagpapalaki dito. And that's our serving of chika ngayong Monday morning. Ako po si Luan D. See you tomorrow, guys. Tuloy-tuloy pa rin po ang pakikibahagi ng mga youth scoopers sa ating pagbabalita. Tulad na lang po ng tumumbang puno na tumama sa isang babae sa Capitol Hills, Quezon City. Sugatan ng biktima at agad siyang isinugod sa ospital. Matanda na raw ang puno kaya't mahina na ito. Nakunan po yan ni youth scooper Fortunato Suarez. Pwede pa rin kayo magpadala sa youth scoop ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang po sa www.youthscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space on at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address, ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.